Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po kayo sa ating Dawn Watch sa umagang ito. Hallelujah Jesus, muli po natin purihin at pasalamatan ang ating Panginoon sa umagang ito sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord, hallelujah, hallelujah. We worship your name Jesus, hallelujah Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit po kami ng may galak, may saya at may tuwa sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay kahit nasa kanila tayong tahanan. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Minsan pa po nating awitin, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan po nating awitin, handog niya ay kapayapaan, handog niya lakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Sa huling awit po, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa
bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Kami po yung magpapatianod sa iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy naming makatagpo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Worship your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon, parang alon sa dagat. Yes, Lord. Hallelujah. Dagat, ika'y dumati, parang alon sa dagat. Kami iyong dalhin, magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, ito'y landasin. Parang alon sa dagat, ika'y dumati, parang alon sa dagat. Kami iyong dalhin, magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng bintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin.
iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng tintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong higit ako'y mahalin at laging sundin at sasakbayin kami apayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng tintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong higit ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Tuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpamikit, tayo po ay manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord, Hallelujah, Hallelujah Panginoon. Maraming salamat po muli sa umaga na ito na muli ay pinagkalooban mo kami ng buhay. Maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagtulog at kapahingahin na ginawad mo sa buhay ng bawat isa. Bago kami tuloy na lumapit sa iyo, Panginoon, nagpapalinis po kami ng dugo sa mga maling nagawa o sabi sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, sinasadya man o hindi, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa mga kasalanan. Linisin niyo po kami ng banal ng dugo, Panginoon, upang madinig po, Panginoon, ang aming mga panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin na muli, samahan mo po kami sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng iyong buhay at banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, sa amin na makikinig ng iyong buhay at banal na salita. Buksan mo po ang aming spiritual eyes at spiritual ears, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mensahe. Anumang nais mong iparating sa buhay ng bawat isa, dalangin namin na tumimo ito sa aming mga puso't isipan at magamit namin ito sa pang-araw-araw naming mga buhay. Maging sa anak mo na gagamitin na maghahayag ng iyong buhay at banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na langsan mo po ang kanyang labi. Tanging salita mo lamang mamutawi sa kanyang bibig, Panginoon, at ang mga nais mong papalit sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo po ang kanyang buhay mightily. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy naming maranasan sa umaga na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at sa mga anak mo na gagamitin sa prayer focus, Panginoon, at sa iba pang mananalangin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maglagay sa kanilang mga puso ng mga panalangin na nais mong ipanalangin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo po ang buhay ng bawat isa na maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa iyong pinamataas na papurit. Pasalamat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, patuloy po natin damhin ang presensya po ng Diyos. Ngayon pong umaga, patuloy po tayong manalangin
hingin ang katugunan ng Diyos sa bawat panalangin na ating pong sasambitin ngayon pong umaga. Tayo po muli ay yumuko at manalangin. Hallelujah Jesus. Hallelujah Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, muli po kaming lumalapit, dumudulog, niluluwalhati ang iyong banal na harapan sa umagang ito, Panginoon. Muli, dalangin po namin ang aming pong mga labi ay balutan niyo po ng iyong banal na dugo, bigyan niyo po ng kapangyarihan na kung saan, Panginoon, anuman ang sasambitin nitong mga panalangin, patuloy, Lord God, na ito'y katatagpuin mo at tutugunin mo sa amin pong mga buhay. Muli, Panginoon, nagpapalinis kami ng aming pong mga sarili sa iyong harapan, anuman, Panginoon, ang mga nagawa, nasabi, Panginoon, na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, ang lahat ng ito'y hinihingi po namin ng tawad at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa muli naming pagdulog sa iyo pong harapan ngayon pong umaga. At Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming pong mga senior citizens, O God, ang Senior Citizen Network, O God, patuloy na dinadalangin, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang bawat lalaki at babae, Panginoon, na nasa network po ng senior citizen, O God. Lord, batid mo ang nilalaman ng kanila pong mga puso. Alam mo po at kilala mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na sila, Panginoon, ay bigyan mo ng pusong palaging nananalangin sa iyong dakilang harapan. Lord, ang paggabay sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang buong pamilya ay kanila pong maranasan. Lord, maranasan nilang malakas na pagkilos na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na every time na sila ay mananalangin sa iyo, dalangin po namin na sila ay lagi mong samahan, ang bawat panalangin na kanilang sasambitin ay lagi mong tugunin sa kanila pong mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, sa aming pong mga senior citizens, O God. Lord, batid mo ang sitwasyon ng bawat isa, kaya dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng malusog na pangangatawan. Hayaan mo din, Panginoon, na maranasan nila ang long and satisfied life, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, bigyan mo sila ng kagalakan, bigyan mo sila ng kasiyahan, Panginoon. Hayaan mo na ang kanilang buong pamilya ay magkaisa, magmahalan upang maranasan nila ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang sakit at karamdaman. Out in Jesus' name, Lord God. Maranasan nilang lagi ang pagpapala, ang pabor, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At dalangin din po namin na ma-enjoy nila ang buhay na ipinagkatiwala mo sa kanila pong mga buhay. Hayaan mo din, Panginoon, habang ine-enjoy nila ang buhay na ipinagkatiwala mo, dalangin po namin na sa lahat ng kanilang gagawin, sa lahat, Panginoon, ng kanilang iisipin, dalangin po namin na ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang maluwalhati sa kanila pong dalangin din po namin, Panginoon, at patuloy po namin itinataas sa iyo ang business of GIL people, lalo tigit ang KLM and iCare Ministry, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang Diyos na mapagpala sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng bagay. Kaya dalangin po namin sa KLM and iCare Ministry, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, siksik, liglig, nag-uumapaw na pagpapala at patuloy na ang ministeryo na ito ay magpala sa bawat gawain mo dito po sa lupa. Dalangin po namin sa mga tao sa likod ng mga ministeryo na ito'y pagpalain mo din po, siksik, liglig, nag-uumapaw, Panginoon, anuman ang pangangailangan ng bawat isa, ikaw, O Diyos, ang mag-provide, ikaw, Panginoon, ang mag-supply ng lahat ng bagay. Dalangin din po namin sa bawat business, Panginoon, ng GIL people, properties and ventures, O God. Lord, blessing upon blessing, Panginoon, nag-uumapaw na pagpapala ang patuloy mong igagawad sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa taong 2026, ang bawat business na ito, Panginoon, ay mag-uumapaw, Panginoon, ang pagpapala. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat business na ito'y makatulong din nawa, Panginoon, sa bawat ministry, Panginoon, na ipinagkatiwala mo, lalo tigit sa GIL Nor Zagarayaw, God. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin po namin na ang bawat ministry, ang bawat business na ito, ikaw, O Diyos, ang humawak.
Ikaw ang mag-ayos ng lahat ng bagay, ano paman, Panginoon, ang kakulangan, ano paman, Panginoon, ang kailangan ng bawat ministry at mga businesses na ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maranasan ng bawat isa, Lord God. At Lord, itinataas din po namin sa iyo ang JL Nurzagaray, Panginoon. Dalangin po namin ang financial breakthrough for JIL people ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Nadidinig mo ang daing, nakikita mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat JIL people, dito lalo tigit sa JIL Nurzagaray, Panginoon. Lord, kaya dalangin po namin, nahahakbangan po namin ang tema, Panginoon, ng amin pong anniversary. Mararanasan ng bawat isa ang breakthrough financially, Panginoon. Mararanasan namin ang mga pagpapala na hindi po namin inaasahan sa amin pong mga buhay. Patuloy, Lord God, na hindi kami magkukulang, bagkus, Panginoon, pag-uumapawin mo ang amin pong mga buhay sa pagpapala na mula dyan sa kalangitan. Lord, dalangin din po namin na magkaroon ng church lot and buildings, donors and supporter, Panginoon, church buildings for the main church and extensions, Panginoon. Ang walang sariling lupa ay magkakaroon dahil alam namin na ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos na buhay, Diyos na mapagpala sa lahat. Kaya Lord, dalangin namin ng lahat ng churches, extension, Panginoon, na nangungupahan sa mga oras na ito at sa panahon na ito, Panginoon, ay pagkakalooban mo ng lupa mula dyan sa kalangitan, Panginoon. Hindi pagkukulangi ng bawat isa, bagkus mararanasan po namin ang breakthrough na nagmumula sa iyo, O God. Dalangin po namin na pagpalain mo ang bawat churches na ito, saan man itatayo ang mga bagong church, Panginoon, hayaan mo na ikaw lamang ang maranasan, ikaw lamang ang maitaas ng amin pong mga buhay. Lord, church facilities improvements sa bawat churches, Panginoon, ng JL Norzagaray, improvements din, Panginoon, sa sound system, instrument, aircon, Panginoon, maging sa computers na amin pong ginagamit sa bawat churches. So God, dalangin po namin na ikaw, Panginoon, nakikita mo ang may kulang, nakikita mo, Panginoon, ang bawat sitwasyon ng bawat churches dito po sa JL Norzagaray. Kaya dalangin po namin na patuloy na pagpalain mo ang bawat churches na ito, magkaroon ng mga bagong gamit, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga kulang sa instrument, kulang sa sound system, Panginoon, ay magkakaroon. Maging ang aircon, Panginoon, ang bawat churches na walang aircon, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang magpapala. Magkakaroon, Panginoon, ang bawat churches ng mga kagamitan na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na itinataas po namin sa iyo ang evangelism and church planting, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat anak mo na ginagamit sa evangelism, Panginoon, upang lumago ang gawain mo dito po sa lupa. Kaya Lord, dalangin po namin na maabot namin ang bawat barangay at sitios dito po sa Norzagaray. Dalangin po namin na magkaroon pa, mabuksan pa ang bawat extension, lalo tigit, Panginoon, sa FBR, sa San Lorenzo. Panginoon, dalangin po namin na mabuksan at maabot ang bawat sitio at barangay na ito, Panginoon. Magbigay ka ng tao, Panginoon, na bibigyan mo ng lakas ng loob upang buksan ang bawat barangay na ito, upang gawain ang iyong salita, ang iyong kalwalatian ay maipahayag sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin din po namin na patuloy na magkaroon po ng mga life groups ang bawat extension dito po sa JL Norzagaray, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay kumikilos na sa buhay ng bawat isa, lalo tigit sa mga extension, sa mga barangay na hindi pa po nabubuksan sa mga panahon na ito. Alam po namin na may plano ka, O Diyos. Alam po namin na sa taong ito, may anak ka, Panginoon, na gagamitin upang magbukas ng gawain sa bawat lugar na ito, Panginoon, na hindi pa po namin naaabot, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga church leaders, workers, and members, Panginoon. Magkaroon po kami, Panginoon, ang bawat isa ng desire, passion, boldness, Panginoon, na maibahagi ang iyong buhay at banal na salita. Lord, alam po namin
na Ikaw, O Diyos, ang hihipo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo po na lagi niyo pong ilagay sa amin pong mga buhay na ang iyong buhay at banal na salita ay maipahayag po namin at masabi, maisigaw, Panginoon, sa mga lugar na amin pong kinagagalaw. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan niyo din po, Panginoon, bigyan niyo din po kami ng strength to withstand persecution, Panginoon. Lord, dalangin po namin financial provision, resources, and infrastructure, Panginoon, ang maranasan po ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin din po namin sa amin pong mga sa school outreach and company outreach, Panginoon. Dalangin po namin na ang bawat kabataan, estudyante, Panginoon, na makakapakinig ng iyong buhay at banal na salita ay makakakilala sa iyo, makakapunta, Panginoon, sa iyong templo, Panginoon, upang patuloy naming makasama sa pagsamba, pagpupuri, Panginoon, at higit sa lahat, ang bawat bata at estudyante na ito'y maglilingkod sa iyo, na naroon, Panginoon, ang pag-ibig nila at gusto kanila, Panginoon, na masamba at maluwalhati sa kanila pong mga buhay. Kaya Lord, dalangin namin sa evangelism and church planting na ito, ikaw ang patuloy na magpala, ikaw patuloy ang magbigay ng tamang tao, Panginoon, na gagamitin mo sa ministry na ito upang lumago ang iyong ministeryo dito po sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin po namin sa amin pong discipleship and church strengthening, Panginoon, depth and ongoing discipleship, Panginoon, lalo tigit ngayong taon po na ito, dalangin po namin na mas dumami pa ang bawat isa, Panginoon, na nagsisharing, Panginoon, sa kabutihan na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na mas lumalim pa po kami ngayong pong taon ng 2026, O God. Spiritual maturity and Christ-like character, Panginoon, ang igawad mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang bawat anak mo, Panginoon, ay palalalimin mo spiritually, Panginoon. Tulungan mo po ang buhay po ng bawat isa sa amin at dalangin po namin na sa lahat ng aming gagawin, hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang makita sa amin pong mga buhay, hindi ang amin pong buhay. At Lord, dalangin po namin churches that multiply disciples and serve their community, strong leadership, development in local church, O God. Lord, dalangin namin na mas dumami pa po amin pong mga disciples, O God, at hayaan mo, Panginoon, na magpatuloy po ang aming paglilingkod sa iyo, maging sa lugar na amin pong mga kinabibilangan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa iyo po namin ipagkakatiwala ang mga senior citizen, Panginoon, ang mga business, Panginoon, ng JL people, at higit sa lahat, ang JL Norzagaray, ang aming pong evangelism and church planting, ay Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala at patuloy, Lord God, na sa oras na ito itinataas po namin sa iyo ang aming pong bansang Pilipinas. Lord, hayaan mo po, ikaw ay mahabag, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Mahabag ka po, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ikaw, Lord God, ang magbigay ng pagbabago sa bansang ito at patuloy po naming itinataas sa iyo ang pambansang pamumuno, Panginoon, mula po sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo at sa lahat ng opisyal na kanila pong nakatutuwang, Panginoon, sa bansang ito ay dinadalangin po namin sa iyo na bigyan niyo po sila ng karunungan, integridad at tapang, Panginoon, na patuloy, Lord God, na sa paghawak nila, pamumuno nila sa bansang ito, dalangin po namin na lagi niyo po silang bigyan ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, sa paghawak at pag-handle nito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng tapang, Panginoon, paninindigan sa tama at sa mga bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa iyong dakilang harapan. Naway magsilbi, Panginoon, ng tapat at unahin ang kapakanan ng bayan na ito, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, hindi ang sariling kagustuhan, Panginoon, ang masusunod, bagkus ang kalooban at plano mo sa bansang ito, ang patuloy na gagawin nila, Lord God. Dalangin po namin ang proteksyon laban sa katiwalian at maling impluensya ay patuloy po nilang maranasan. Dalangin po namin sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo at sa lahat ng opisyal. Lord, dalangin po namin, ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpala
sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin na mahirap i-handle lalo tigit ang bansang ito. Alam po namin, Panginoon, ang hirap bilang isang mga leader, Panginoon. Kaya Lord, ikaw ang patuloy na magbigay ng lakas sa kanila pong mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala. Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ingat, gumabay, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, sa lahat ng kanilang paplanuhin sa bansang ito. Ikaw, O Diyos, ang maging center, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kung kalooban mo ang mga bagay na ito ang mangyari, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan sa bawat isa. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan sa pagpaplano, karunungan sa pagdedesisyon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw lamang ang masunod sa bansang ito. Dalangin din po namin ang mabuting pamahalaan at mga institusyon, Lord, katarungan at katapatan sa lahat ng tanggapan, mabisang sistema para sa kaayusan at kapayapaan, patyagang investigasyon at patas na pagpapasya, mahusay na paghahanda sa sakuna at sa flood control, Panginoon, Lord, ng lahat ng bagay na ito itinataas po namin sa iyong dakilang harapan, sa bawat opisyal na nakaupo sa government, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na bigyan niyo po sila ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, upang ang mabisang sistema at kaayusan, kapayapaan ay maranasan po ng bansang ito, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang mga tao na hindi karapat-dapat sa bawat posisyon na mayroon po kami sa government, Panginoon. At Lord, itama mo ang mga maling ginagawa ng bawat isa, Panginoon. At patuloy, Lord God, na makita lamang ang katotohanan, makita lamang, Lord God, ang mga bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa iyong dakilang harapan. At Lord, itinataas din po namin ang ekonomiya at pambansang katatagan, paglago ng trabaho in the name of Jesus, at pantay na oportunidad. Ang dalangin po namin sa iyong dakilang harapan, ang mga anak mo, Panginoon, na walang trabaho, ay bibigyan mo ng trabaho. At Panginoon, dalangin po namin na gumamit ka ng mga tao na patuloy na magiging pagpapala sa bansang ito, magbubukas ng mga oportunidad sa mga anak mo na naghahanap ng trabaho, O God. Karunungan sa patakarang pang-ekonomiya ang patuloy na igawad mo sa buhay ng bawat isa, lakas laban sa pandaigdigang crisis, O God, ang dalangin po namin, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansang ito. Nakikita mo, Panginoon, ang nangyayari sa bansang ito. Madaming mga sakuna, madaming mga madaming pagkakagulo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na pagkaisahin mo ang bansang ito. Bigyan niyo po ng kapayapaan at patuloy, Lord God, na proteksyonan mo ang bansang ito laban sa kaguluhan at division, Panginoon, pangmatagalang kapayapaan sa mga alitan ng patuloy po naming maranasan. Pagkakaisa ng bawat Pilipino, saan man po kami naroroon, hayaan niyo po na pagkaisahin niyo po ang aming mga puso. Dayaan niyo, Panginoon, na ang bansang ito ay makaranas ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo. At Lord, tinataas po namin ang bawat Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas, Panginoon. Dalangin po namin na ang kaligtasan, kalusugan, at sapat na kalinga ay patuloy pong maranasan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin din po namin na ang lakas at proteksyon para po sa amin pong mga OFWs, Panginoon. Alam po namin ang hirap, Panginoon, ng buhay sa ibang bansa, lalo tigit sila po ay malayo sa kanila pong pamilya. Kaya Lord, ikaw ang patuloy magbigay ng lakas, ng pag-asa sa buhay ng bawat isang OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang maitaguyod, upang mabigyan ng sustento ang bawat pamilya na mayroon po sila. Kaya Lord, proteksyonan niyo po sila sa ibang bansa at hayaan na ikaw ang yumakap sa buhay ng bawat isa. Hindi nila mararanasan, Panginoon, na sila ay malayo sa kanilang pamilya. Hindi po nila mararanasan, Panginoon, na sila ay nag-iisa dahil alam namin, Panginoon, na lagi niyo po silang sasamahan sa kanila pong mga buhay. Ang bawat amo na mayroon po sila sa ibang bansa, ikaw ang patuloy na magbigay ng mabuting puso, Panginoon. Ipuin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon,
at patuloy ng amin pong mga OFW ay magkaroon po ng magandang relasyon sa bawat amo po na mayroon po sila. Lord, dalangin po namin na ang kagalingan para sa mga apektado ng sakuna. Lord, nakita mo, Panginoon, ang bawat lugar na nakakaranas ng sakuna or naapektuhan ng bawat sakuna na nangyari po sa bansang ito. Kaya Lord, patuloy na ikaw ang kumilos, anumang dalangin ng bawat anak mo ay patuloy na ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng katugunan at katagumpayan sa kanila pong mga buhay. Dalangin din po namin ang pagbabalik ng pananampalataya at pag-asa ng Diyos ay maranasan po ng bawat Pilipino, ng bawat tao dito po sa bansang Pilipinas. Dalangin po namin na sa kabila ng pinagdadaanan ng bansang ito, ang bawat Pilipino ay babalik sa iyong dakilang harapan upang hanapin ang iyong banal na presensya, upang maniwala at magtiwala sa iyong dakilang harapan. Kaya Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, pagpalain niyo po ang aming pong presidente, ang aming pangalawang pangulo, maging ang mga opisyal na katuwang po nila sa pamumuno po sa bansang ito. Kaya Lord, dalangin po namin na ang bawat panalangin na sinambit po ng aming pong mga labi, lalo tigit sa bansang Pilipinas ay katagpuin niyo po. Maawat mahabag po kayo sa bansang ito at patuloy po naniniwala at nananampalataya kami na hindi po kayo bingi at hindi po kayo bulag upang hindi makita at madinig ang dinadaing po ng amin pong mga buhay. Kaya Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, pagpalain niyo po ang bawat Pilipino, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po namin ipagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay at ang bawat programa pa, Panginoon, sa Dawn Watch na ito ipagpalain niyo po, samahan niyo po kami, lalo tigit sa pakikinig po namin ng iyong buhay at banal na salita. Bigyan niyo po ng wisdom, ng knowledge ang bawat isa sa amin at patuloy po namin nawa na maunawaan ang mensahe mo sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po namin itataas sa iyo ng maingat ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na tunay nga po na tayo po ay dadako sa ating pag-aaralan sa araw na ito sa pinamagatan pong Renew Mind, Renew Life. Na nga po na ang bagong taon po ay isang bagong pag-asa, isang bagong buhay at isang bagong magandang journey na nagmumula po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sabi nga po dito sa ating introduction, ay a renewed mind allows us to discern God's will, make godly choices, and experience freedom from old limitation. To live a transformed life, we must identify the areas of our thinking that need renewal. Kailangan po natin i-renew ang ating mga puso, ang ating isipan, kung saan po ay nandoon po ang will ng Panginoon para sa ating buhay. Napagtagumpayan na po natin yung year 2025. Tayo po ay narito na sa year 26 na maraming mga pangako ang ating Panginoon na sasagutin sa ating mga buhay
maraming mga prayers na muli nagagawa ang Diyos ng mga himalang bagay sa ating buhay. Kaya ang kailangan natin ay identify the areas of our thinking that need renewal. Kailangan ang puso natin, ang isipan natin ay maging kalugod-lugod po sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung ano po yung mga nangyari ng mga nakaraang taon, ay dapat siyasatin po natin ang ating puso, ang ating isipan, at sa pagharap natin sa 2026 ay dapat na i-renew po natin ang ating spiritual life sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa number 1, identify patterns that conform to the word. Dito po mababasa po natin yung observation po dito na pinapakita po ni Paul na binabalaan po tayo na ang mananampalataya na wag po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, at sa halip po ay lumihis po tayo ng mga kaisipan, ng mga gawi at mga hangarin. Kasi kapag tayo po ay nag-focus sa mundong ito, malalayo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Ang kailangan po natin ay sundin po natin kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay. At diyan din po mababasa po natin sa true, ang mga lumang kaisipan ay dapat po ay hindi na po natin binabalikan para sa paglago po ng ating spiritual na pamumuhay. Sabi nga, kapag hindi natin namamalayan ang mga ito ay ginagawa natin, tayo po ay nalalayo sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga, umaayon na po tayo sa mundong ito. Kumbaga, yung plano ng Diyos sa atin, hindi na po nangyayari dahil tayo po ay lumilis na sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, identify pattern that conform to the word. Kumbaga, i-focus po natin yung sarili natin para sa harapan po ng ating Panginoon. Kung ano po ang kalooban ng Diyos, dapat masigit na doon po tayo mag-concentrate or mag-focus, or doon po natin nasain na magtagumpay po tayo sa mga naisin ng Diyos para sa ating buhay. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dito po napakaganda po ng sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Katulad po sa sinabi natin na kailangan yung lumang pagkatao natin, hindi na po natin binabalikan. Yung ating lumang pananaw ay hindi na dapat natin binabalikan. Bagkus ito po ay kinakalimutan na natin at hinuhubad na natin yung lumang pagkatao natin at isinusuot na natin yung bagong buhay na ibinibigay po ng Panginoon sa ating bilang mananampalataya at bilang paglalim po sa pananampalataya natin at pagsunod po natin sa harapan ng ating Panginoon. Napakatindi po na sinasabi diyan, iwanan ninyo ang dati ninyong pamumuhay, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Ito po ay pinagdidiinan po sa atin at ito po ay bilang pag-alala po bilang mga mananampalataya at anak ni Kristo. Sabi pa nga po dito sa Colossians chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa.
Dito po talagang pinapakita po dito na kung tayo man po ay nag-iimpok ng kayamanan, hindi ang kayamanan panlupa, kundi ang kayamanan na nagmumula po sa kalangitan, na kung saan po ay binibigyan po natin ng kalwalhatian po ang Panginoon sa ating buhay. Yan po ang nais ng Diyos, na kung saan ay dapat ang kalooban po ng Panginoon ang ating pong iniisip, at higit sa lahat ay pinagsisikapan po natin na patuloy po tayong lumakad ng naaayon po sa kalooban po ng ating Panginoon. Sabi po dyan sa application is examine through patterns that are negative, fearful, or self-limiting. Again, kung titignan po natin na sa isang illustration po na ang isang hardinero ay maingat na kinikilala at inaalis muna ang mga damo bago magtanim at bago maglagay ng binhi. Kumbaga, dito rin po ay kapag pinabayaan ng isang hardinero ang mga damo, yun po yung papatay sa mga halaman na kanyang tinatatanim, or yun po yung sasakal sa mga binhi para hindi po ito lumago or hindi po ito magkaroon po ng maayos at magandang mga bunga. Kaya katulad po natin, kailangan po alisin din po natin yung mga hadlang para tayo po ay lumago sa harapan po ng ating Panginoon. Alisin natin yung mga pangit na pananaw, pangit na kaisipan, alisin po natin yung mga bagay na hindi po nakalulugos sa harapan po ng ating Panginoon. Dahil ang kailangan po ay yung kaisipan po natin ay yung kaisipan na inilalagay po ng Diyos para sa ating buhay. Baga binabago po tayo ng Diyos. Kaya dapat tanggapin po natin yung pagbabago ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga po dyan, identify habit or belief that are influenced by worldly values rather than God's word. Sabi pa nga po dito pray for God to release the areas that need transformation. Kailangan lagi po tayong manalangin at i-reveal po ng Lord yung bawat area po sa buhay natin na kailangan po natin ng pagbabago na nagmumula po sa harapan ng ating Panginoon. Kapag tinutuwi tayo, kapag nire-review tayo, dapat tinatanggap po natin yun. Kasi bakit? Dahil yun po ang makakatulong sa atin para tayo po ay lumago sa harapan po ng ating Panginoon. Kailangan yung transformation na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, yun po yung dapat na niyayakap natin. Dapat yun po yung mas higit na pinagsisikapan natin para maging matatag po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi pa po dito, renew your mind through God's word and prayer. Nare-renew po ang ating mga kaisipan at pamamagitan po ng mga salita po ng ating Panginoon, at tulong na rin po ay ang panalangin para sa kanyang dakilang hukay. Kapag naguguluhan po tayo, kapag may mga bagay na itinuturo ang Diyos sa buhay natin, minsan parang pakiramdam natin ay hindi tayo komportable, or minsan parang pakiramdam natin tayo po ay nag-failed sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Baka po kasi ang nangyayari po ay nananangan po tayo sa sarili nating lakas. Wala na po doon yung word of God na mag-guide sa atin para maging maayos ang ating pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Ang kailangan po natin ay ipalinis po natin ang ating puso, ang ating isipan sa harapan po ng ating Panginoon. At lagi po natin pakakainin yung spiritual life natin ng salita po ng ating
Panginoon. Sabi nga po dito, pag tinignan po natin yung observation, sabi renewal is an active daily process. God transform our mind as we meditate on His Word and align our thoughts with His truth. Kumbaga, ina-align ng Panginoon ang salita niya sa buhay natin. Kumbaga, yung mga salita ng Panginoon, yun yung nagpapatuwid sa atin, yun ang nagme-meditate ng ating mga kailangan na maunawaan pagdating sa salita ng ating Panginoon. Tsaka pag everyday naman po tayong nagdi-devotion, mas lalo po natin na nauunawaan kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Sabi nga po dyan, truth, the mind is the battle of will. Dito, transformation. Dito po ay talagang nakikita natin na inaalis ng Diyos yung mga bagay na pangit na kaisipan katulad ng mga doubt natin, mga takot natin, mga negatibong pag-iisip natin. Kumbaga, binibigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos at binibigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon para mas lalo pa po natin maunawaan kung ano po yung mga itinuturong salita ng Diyos para sa buhay natin. At kailangan din natin na lagi po tayong mag-pray. Hilingin po natin or hingiin po natin sa Panginoon kung ano yung mga bagay na itinuturo po ng Panginoon sa atin, kung ano yung mga bagay na kailangan na ituwid ng Diyos para sa buhay natin. Kaya nga po, di ba, yung mga negatibong pag-iisip ay hindi po ito nakakatulong sa atin. Kasi ito po ay nagdudulot po ng maling pananaw pagdating po sa pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, iwasan natin na magkaroon po ng mga negatibong pag-iisip. Lalo na po, tayo po ay bilang mananampalataya sa harapan po ng Panginoon or tagasunod po ng Panginoon, dapat hindi po natin inaalaw sa buhay natin yung mga negatibong bagay na inilalagay ng kaaway para sa atin. Baga, ito po yung magiging daan para malayo tayo sa pananampalataya at higit sa lahat ay hindi natin makita yung karunungan na nagmumula sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Kailangan po natin ng panalangin araw-araw na tayo po ay tulungan ng Panginoon na makapag-isip ng maayos at tayo po ay samahan ng Panginoon sa pang-araw-araw po natin ginagawa. At sabi nga po dyan sa Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ito po yung pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na kailangan po ay ito po ay ginagawa natin at itinatanim po natin sa puso at isipan natin yung mga paalala po ng salita po ng ating Panginoon sa ating buhay. Bilang mananampalataya ay dapat maging kaibig-ibig po tayo at kagalang-galang po para ma-impluwensyahan po natin ang ibang tao or ma-encourage po natin ang ibang tao na mas lalo pa po sila na magpursige na maniwala at manampalataya po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po dyan sa application, memorize scripture to combat negative thoughts. Use prayer and meditation to replace worry, anxiety, and fear with godly perspective. At ano pa po ang sabi? Be consistent in applying God's word to your daily decision and conversation. Ito po yung sinasabi na daily decision and conversation na ang kailangan po ay i-apply po natin lagi
ang salita po ng Panginoon para sa ating buhay. Mas maganda po na anuman po yung ating mga binabasa na salita ng ating Panginoon, dapat ina-apply po natin ito para mas lalo pa po tayo na lumalim at higit sa lahat ay malayo po tayo sa mga anxiety, malayo po tayo sa mga negative thoughts, at malayo po tayo sa mga pangit na pananaw. At higit sa lahat, malayo po tayo sa mga maling desisyon sa buhay. Kasi ang kailangan po natin, yung salita po ng ating Panginoon, kung ano po yung ibinibigay niya sa atin, dapat yun po ang tinatanim natin at ina-apply po natin sa ating buhay. Sabi nga sa isang illustration, yung ano po, yung software po, lalo na po ngayon sa panahon ngayon, talagang in demand po yung mga computer po, ang software daw ay nag-a-update na nag-aalis ng mga bugs. Sabi nga, nagpapabuti ng takbo ng isang device. Ganun din ang pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Inaalis nito ang maling mapanirang kaisipan at binabago ang ating isip. Diba? Baga ina-update ng ating Panginoon ang ating pananaw, ang ating pananampalataya, at ina-update din po ng Diyos ang ating buhay kasi nakakonect po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, life, sabi po dito, live out transformation in the thoughts, words, and action. Dito po sa observation, makikita po natin dyan, mababasa rin po natin na sabi nga po dyan renewing the mind leads to engineering change in lifestyle. Sabi, decisions and interactions. Sabi dito, katulad po nila Gideon, nila Pedro, nila Pablo ay nagbago ang buhay ng iayon nila ang kanilang pag-iisip sa pananaw ng Diyos. Kumbaga dito po talagang makikita po natin na ang pagbabago ng kaisipan ay nagdudulot ng malinaw na pagbabago sa buhay po ng isang tao. At kapag may mga desisyon na nakakonect po tayo sa harapan ng ating Panginoon, nakakapag-desisyon po tayo ng tama. Di ba po? Sabi nga po dito sa truth, ang binabagong isipan ay nagbubunga ng binabagong buhay. Sabi nga, a renew mind process, a renewal life. Sabi nga renewal life. Nire-renew yung buhay ng isang tao bilang mananampalataya po. At hindi po tayo dapat nagpapa-impluwensya sa mundong ito, bagkus ay inilalayo natin ang sarili natin sa makamundong pamumuhay. Dahil ay dapat namumuhay ng naayon po sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi tinatransform ng Panginoon ang buhay natin. Yung transformation ng pagkatao natin ay dapat yung kalooban po ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Hindi yung sarili nating kagustuhan, hindi yung sarili nating kalooban, hindi yung mga bagay na magpapasaya lang sa atin or yung mga bagay na tingin natin ay masigit na makakapagbigay ng kaligayahan para sa atin. Hindi po, kumbaga, ang pananaw na nagmumula po sa harapan ng Panginoon ay yung pananaw na kung saan hinahayaan natin na ang Diyos ang magbago ng buhay natin, ang Diyos ang magbago ng kaisipan natin, ang Diyos ang magbago ng puso natin. Kumbaga yung salita ng Diyos, yun yung huhubog sa buong pagkatao natin.
bilang mga mananampalataya at tagasunod po ni Kristo. Amen po ba? Maraming mga bagay na ginawa po ang Diyos sa buhay natin. Maraming katagumpayan na ginawa po ang Panginoon sa buhay natin. Maraming pangyayari sa buhay natin na kung saan ay yung year 2025 ay naranasan natin ang magulong buhay, naranasan natin ang magulong kaisipan, naranasan natin ang mga kabigatan sa puso. Pero ngayon ay ang binibigay po ng Panginoon ay yung transformation ng life na kung saan ay naroon ang pagsama ng Panginoon, kung saan na ang salita niya po ang siyang patuloy na huhubog po sa buong pagkatao natin. Kaya hayaan po natin na mamuhay po tayo ang naayon po sa mga paalala, sa pagtutuwid at sa pagtuturo ng Panginoon para sa ating buhay. Sabi nga sa James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya nga dito yung sinasabi na dapat lahat ng nababasa natin na salita ng ating Panginoon ay ina-apply natin ito sa buhay natin. Sabi, ano pa po yung sinasabi dyan sa Romans chapter 8 verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay ng kapayapaan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sumunod tayo sa spiritual na pamumuhay na ibinibigay po ng Diyos para sa ating buhay. Masarap po ang sumunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Ano po yung mga application na ipinapakita po? Sabi nga po sa application, replace critical, fearful, or doubt true with faith-filled and declaration. Ano pa po? Align daily choices with God's truth rather than worldly pressures. Ano ba po? Model Christ-centered behavior in family, workplace, and community. Kailangan po maging magandang halimbawa po tayo na tagasunod ng ating Panginoon sa ating pamilya, sa ating workplace, at sa ating community. Kumbaga, ang maging center po ng ating buhay ay ang ating Panginoon. Minsan po, mahirap po, lalo na po sa workplace, na kapag hindi ka umaayon minsan sa kanila, parang tingin nila sa iyo ay alien. Pero hindi po. Bilang mananampalataya po at bilang tagasunod po ni Kristo, dapat gawin po natin yung tama na naayon po sa kalooban po ng ating Panginoon. Bilang Kristiyano po, dapat panindigan po natin ang ating pagiging mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong makiayon sa mundong ito. Alam po natin yung tama at mali at alam po natin yung nakakalugod sa Panginoon at hindi nakakalugod sa Panginoon. Kailangan po natin ay ibalansi po natin ang lahat ng bagay. At higit sa lahat, mas higit po na bigyan po natin ng importansya ang lahat ng mga bagay na pinapagawa po ng Diyos para sa ating buhay. And sabi po dyan, transform begins in the mind. To experience a renewed life, we must identify truth and habits that conform to the Word. Sabi po dito, immerse ourselves in God's Word and prayer to renew our mind, life, intentionally in alignment with His life. Talagang ang Diyos po ay patuloy na nagtuturo po sa ating buhay. Kaya ang lagi pong sinasabi, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong makiayon sa mga panlinlang na ginagawa ng kaaway sa mundong ito. Pagkos ilayo natin ang sarili natin sa mga bagay na hindi naaayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Ang binabagong kaisipan po ay dapat po ay
lumalalim po sa pananampalataya at sa pagkakilala po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan po ay masigit na pagtuunan po natin ng pansin ang ating pagsunod para po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi, call to action. Examine, identify thought and patterns and habit contrary to God's word. Sabi, engage, meditate on scripture and pray daily for transformation. Sabi, apply, make a decision, speak word, and take action that reflect God's truth. Sabi pa dito, first is, renew your mind consistently to experience lasting change. Ang Diyos po ay patuloy na siyang magtagumpay po sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ang kinin po natin, yung sinasabi po na renew mind, renew life. Kapag binigyan ka na ng bagong kaisipan ng ating Panginoon, binibigyan po tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Maari po ba na ang bawat isa po ay yumuko at tumikit at tayo po ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Salamat Panginoon Jesus sa katagumpayan na ipinagaloob mo sa amin sa isang taon ng 2025. Hayaan mo sa paglakad namin sa bagong taon na ito ng 2026, patuloy, Panginoon, na tinatanggap po namin ang lahat ng pagtutuwid, tinatanggap namin ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na babaguhin mo, aayusin mo, at aalisin mo sa aming mga buhay. Hayaan mo rin, Panginoon Jesus, na ngayong bagong taon na ito, Panginoon, ay maranasan namin ng signs, wonders, and miracle, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo po kaming pagharian sa aming mga buhay at patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang laging magturo sa amin, Panginoon, na ang takbo ng mundong ito ay hindi dapat namin i-focus ang aming mga sarili, bagos, Panginoon, ay mas lalo pa po namin pagsikapan na i-apply ang iyong mga buhay at banal na salita para sa aming mga sarili, O God. Dalangin din namin, Panginoon Jesus, ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoon, para sa aming buong pamilya. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa iyo po ang papurit at salamat. Sa tanging pangalan na lamang ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, ako po tayo sa ating po crossover declaration ngayong araw po na ito. Hallelujah. Ang ating po scripture ay makikita po natin sa Deuteronomy 33 verse 27. Sabay-sabay po nating basahin. Sa mulat mulapay ang Diyos na ang inyong tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at tinutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Praise the Lord. Kita po natin doon sa verse po natin na talaga pong ang Diyos po higit na ang kailangan natin at lakas sa ating pong mga buhay. Sabay-sabay po tayo magdeklara ng 2 beses. Patayaan po natin na angkinin po natin na may pananampalataya sa Diyos ang ating pong prophetic declaration po na ito. Number 1 po, ipinag-uutos ko na sa taong ito, ang mga pagpapala ng Panginoon ay dadaloy tulad ng isang ilog sa aking tahanan sa pangalan ni Jesus. Isang pa po, ipinag-uutos ko na sa taong ito, ang mga pagpapala ng Panginoon ay dadaloy tulad ng isang ilog sa aking tahanan sa pangalan ni Jesus. Number 2 po, bawat kapangyarihang itinalaga upang tugisin ako sa taong ito, bumalik at mapahamak sa iyong sariling dagat na pula sa pangalan ni Jesus. Bawat kapangyarihang itinalaga upang tugisin ako sa taong ito, bumalik at mapahamak sa iyong sariling dagat na pula sa pangalan ni Jesus. Number 3 po, anumang utos na hindi napapanahong kamatayan na daraan sa aking buhay ay mababaliktad, kanselahin, mapapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Minsan pa,
Anumang utos na hindi napapanahong kamatayan na daraan sa aking buhay ay mababaliktad, kanselahin, mapapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Number 4 po, praise God. Tinatanggihan ko at pinapawalang bisa ang anumang kaugnayan sa espiritu ng kamatayan sa pangalan ni Jesus. Minsan pa po, tinatanggihan ko at pinapawalang bisa ang anumang kaugnayan sa espiritu sa kamatayan sa pangalan ni Jesus. Number 5, anumang kasunduan ng mga ninuno ng hindi napapanahong kamatayan, masira at mawasak ang kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Anumang kasunduan ng mga ninuno ng hindi napapanahong kamatayan, masira at mawasak ng kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Number 6, bawat palaso ng nakamamatay na sakit sa ating buhay, lumabas sa pamamagitan ng apoy at bumalik sa iyong nagpadala sa pangalan ni Jesus. Bawat palaso ng nakamamatay na sakit sa aking buhay, lumabas sa pamamagitan ng apoy at bumalik sa iyong nagpadala sa pangalan ni Jesus. Number 7 po, anumang walang malay na regalo ng kamatayan na maaaring matanggap ko, magliyab at masunog ng apo sa pangalan ni Jesus. Anumang walang malay na regalo ng kamatayan na maaaring matanggap ko, magliyab at magsunog ng abo sa pangalan ni Jesus. Number 8, mga tao sa araw, hayop sa gabi, inatasang umatake sa akin at sa aking pamilya, madapa at mamatay sa pangalan ni Jesus. Mga tao sa araw, hayop sa gabi, inatasang umatake sa akin at sa aking pamilya, madapa at mamatay sa pangalan ni Jesus. Number 9, bawat kasunduan at tipan ng impyerno sa linya ng aking pamilya ay pupuksain ng dugo ni Jesus. Bawat kasunduan at tipan ng impyerno sa linya ng aking pamilya ay pupuksain ng dugo ni Jesus. Number 10, glory to God. Ngayong taon, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Ang bilang ng aking mga araw ay matutupad sa pangalan ni Jesus. Ngayong taon, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Ang bilang ng aking mga araw ay matutupad sa pangalan ni Jesus. Number 11 po, sino mang tao o kapangyarihan na naghahanda ng kabaong para sa akin ngayong taon, pumasok sa iyong sariling kabaong at ilibing sa pangalan ni Jesus. Sino mang tao o kapangyarihan na naghahanda ng kabaong para sa akin ngayong taon, pumasok sa iyong sariling kabaong at ilibing sa pangalan ni Jesus. Number 12, kinakansela ko ang bawat aktibidad ng hindi napapanahong kamatayan sa loob sa buong buhay ko sa pangalan ni Jesus. Kinakansela ko ang bawat aktibidad ng hindi napapanahong kamatayan sa loob sa buong buhay ko sa pangalan ni Jesus. Number 13 po. Bawat buto at tanim ng hindi napapanahong kamatayan sa aking katawan ay bubunutin ng apoy sa pangalan ni Jesus. Bawat buto at tanim ng hindi napapanahong kamatayan sa aking katawan ay bubunutin ng apoy sa pangalan ni Jesus. Number 14, nagsasalita ako ng buhay sa bawat bahagi ng aking katawan. Inutusan ko silang huwag na mag-malfunction sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita ako ng buhay sa bawat bahagi ng aking katawan. Inuutosan ko silang huwag na mag-malfunction sa pangalan ni Jesus. Number 15, bawat henerasyong karamdaman na nararanasan sa linya ng aking pamilya, pinuputol kita sa pamagitan ng kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Isang pa po, bawat henerasyong karamdaman na nararanasan sa linya ng aking pamilya, pinuputol kita sa pamamagitan ng kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Glory to God. Next po. Number 16, anumang bahagi ng aking katawan na nilamon ng kapangyarihan ng pangkukulam, pakinggan ang tinig ng Panginoon. Sumuka ka ngayon. Lumabas ka sa pamamagitan ng apoy sa pangalan ni Jesus. Anumang bahagi ng aking katawan na nilamon ng kapangyarihan ng pangkukulam, pakinggan ang tinig ng Panginoon. Sumuka ka ngayon. Lumabas sa pamamagitan ng apoy sa pangalan ni Jesus. Number 17, ang orasan ni Satanas at kalendaryong itinilaga upang sirain ang aking buhay sa taong ito, magliyab at magsunog ng abo sa pangalan ni Jesus. Ang orasan ni Satanas at kalendaryong itinilaga upang sirain ang aking buhay sa taong ito, magliyab at magsunog ng abo sa pangalan ni Jesus. Number 18, dugo ni Jesus, patahimikin ang lahat ng masasamang tinig
na nagsasalita laban sa aking buhay at pamilya sa pangalan ni Jesus. Minsan pa po, dugo ni Jesus, patahimikin ang lahat ng masasamang tinig na nagsasalita laban sa aking buhay at pamilya sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Number 19, O langit, itataas mo ang iyong espada, patayin ang bawat matigas ang ulo na umahabol sa aking kapalaran sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, O langit, itaas mo ang iyong espada, patayin ang bawat matigas ang ulo na umahabol sa aking kapalaran sa pangalan ni Jesus. Number 20, Panginoon, salamat sa pagsagot sa aking panalangin. Isa pa po, Panginoon, salamat sa pagsagot sa aking mga panalangin. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat deklarasyon na nasambit ng aming pong mga labi. Alam namin na ito'y binigay niyo po ng katugunan sa aming pong mga buhay. Lord, walang anumang curse or sumpa ng kaaway ang mananaig sa aming pong mga buhay. Bagkus buhay, Panginoon, nagmumula sa iyo na may kalakasan na walang anumang klaseng sakit karamdaman, Panginoon. Patuloy na igagawad niyo po sa buhay po ng bawat isa. Nangkin po namin, Panginoon, ang deklarasyon na ito'y pinagtagumpay mo na sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Po nating selyo ng katagumpayan ng ating Panginoon sa umagang ito. Bigyan po natin muli ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay lagi sasama. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. O banal na Espiritu, irito, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo'y pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-isa. Minsan pa po natin ulitin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging
mataas na palakpak ang ating Panginoon. To God be all the glory. Ay sa ating huling na awit sa umagang ito, awitin po natin ang pagpupuri at pasasala. Pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah, Lord. Tayo po ay dumako sa ating panghuling panalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, nagpupurit, nagpapasalamat po kami, O Lord Jesus, sa katagumpayan ng gawain na ito ng Don Watts, O Lord. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa na ganap ngayong umaga sa Don Watts na ito, sa buhay ng nag-opening prayer. Hallelujah. Ang dalangin po namin, Father God, ikaw ang Diyos na magpapala sa kanyang buhay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Father God. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam, nakababatid ng kanyang mga request, Father God, mga prayer request, O Lord. Kaya sa'yo po namin ito pinagkakatiwala, anuman yung mga hiling at dalangin niya. Ikaw po, O Diyos, ang siyang tutugon. Hallelujah. At maging, O Lord Jesus, hallelujah, sa nag-prayer focus, hallelujah, patuloy na igawad niyo po sa kanya, O Lord, ang kanyang mga hinihiling at dinadalangin sa iyo na ang katagumpayan ng kanyang buhay bilang lingkod mo ay magkaroon ng magandang pagpapala sa kanyang paglilingkod sa iyo. Patuloy na ikaw ang Diyos na magpapala sa kanyang buhay at nananampalataya po kami na ang lahat ng kanyang hiling at dalangin sa iyo ay iyon ang tinupad o tinugon, O Lord. Hallelujah. Sa mga nagbahagi po ng Word of God sa buhay ng aming Pastora She Manalili, salamat po ng marami sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit mightily sa ministry na ipinagkatiwala mo sa kanya sa JIL. Tigdi, O Lord God, sa pangunguna niya, ang paglagong espiritual, ang lagi po naming hiling at dalangin sa bawat isa, Panginoon, at sa buhay po ng aming Pastor She. Lord, ang dalangin ko po, Father God, sa kanyang buhay, patuloy mo po siyang palakasin, patatagin, Lord, sa kanyang paglilingkod sa iyo, sa lahat ng mga pagsubok at sa lahat ng mga trials na kanyang nararanasan nung 2020-2025 nawa sa 2026, Panginoon, ay hindi na niya maranasan ang lahat ng ito, bagkus, Panginoon, bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pagpapala at bagong pagsisikap, Panginoon, na ang lahat ng kanyang sa lahat ng kanyang pinagtagumpayan noong 2025 ay mas lalo pang magtagumpay ang kanyang paglakad sa iyong katwiran, O Lord, at patuloy na ang pagpapalat biyayang sumasagana ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala ang hiling at dalangin namin para sa kanilang pamilya, sa lahat ng kanyang pamilya na ginagamit mo mightily sa iyong ubasan.
biyaya at pagpapala, Panginoon, ang hiling at dalangin namin para sa kanilang pamilya. Lord, salamat ng marami, patuloy na magamit po pa siya mightily sa buong taong ito na taglay ang kalakasan at katatagan, kasaganaan ng buhay. Salamat po ng marami saan mo man siya dalahin. Nawa ang iyong pagsama, ang iyong pakikitisan ang laging sumakanilang buhay. Lord, salamat din po ng marami, O Lord Jesus. Hallelujah. Sa nagdeklarasyon sa buhay ng aming pastor J.R. Villarama. Dalangin ko din po, Panginoon, sa lahat ng kanyang hiling at dalangin sa iyo ay pagkaloob mo po ang lahat ng katugunan na ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng biyaya at pagpapalang ito sa kanyang buhay dahil alam mo na ang kanyang buhay ay ginagamit din niya maitili sa iyong ubasan at saan man po siya magpunta, maging sa trabaho o sa ministry na pinagkatiwala mo sa kanya. Patuloy na ang pag-iingat mo, ang proteksyon mo ang laging sumakanya at sa kanyang asawa, kay Sister Tina Ologad, at patuloy na ikaw, Panginoon, ang magpapala sa Villarama family, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa lahat po, Panginoon, hallelujah, sa buhay ng nagpaawit, sa buhay ni Arnel, ni Maya, Panginoon, hallelujah. Lord, ikaw din po, Panginoon, ang nakakakilala sa dalawang batang ito. Alam mo ang nilalaman ng kanilang puso, alam mo ang nilalaman ng kanilang isip, at patuloy na dalangin po namin sa kanila. Lahat po, Panginoon, ng kanilang miniminti din sa kanilang buhay bilang mga lingkod mo, Father God. Patuloy mo silang patatagin, palakasin, Panginoon. At ikaw din po ang magbibigay ng biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa nag-request po, Panginoon, para sa kanyang successful open head surgery, Father God, na mag-move ang tumor, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. And I claim it sa buhay ni Gemma Valenzuela. Hallelujah, patuloy na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kanyang hiling at dalangin na ito, na ang surgery na gagawin sa kanya, Panginoon, ngayong alas 7 ng umaga, Father God, ay magkaroon ng katagumpayan at patuloy na hihipuin mo ang mga doktor na gagamitin mo para sa pagsasurgery sa kanya, O Lord God. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng wisdom, knowledge, Father God, sa mga doktor na ito, sa mga mag-a-assist, Panginoon, para sa kanyang surgery, Lord. And I claim it and I declare, Panginoon, na patuloy na igagawad mo sa kanya ang patuloy na kagalingang nagmumula sa iyo, O Lord God, at maging successful ang surgery na ito, Lord. In Jesus' mighty name, Lord. Hallelujah, hallelujah. At maging ang salvation for whole and extended family nila, Panginoon, ay patuloy na iingatan mo, gagabayan mo, at ikaw ang Diyos na siyang mag-aakay sa kanila sa daan ng iyong katwiran, at patuloy na ang katagumpayan ng mga hiling at dalangin, O Lord Jesus, hallelujah, ni Gemma Valenzuela, ay inaangkin na po namin na ang katagumpayan ay ipinagkaloob mo na, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na siyang tumutugon sa aming mga panalangin. Sabi mo po sa 11:24, O God, ikaw ang, hallelujah, na anumang hingin at idalangin namin sa iyo sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya, ito po ay pinagkaloob mo na ang katugunan sa kanilang mga panalangin. Salamat po ng maraming, O Lord God, maging, O Lord Jesus, sa mga nakiisa sa gawain na ito ng Donwat, FB Lightman, O Lord God, o Zoom. Lord, maraming salamat sa kanilang mga buhay at patuloy na ikaw ang magpapala, O Lord, sa kanilang mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy na inaangkin po namin, O Lord, ang katagumpayan ng gawain na ito at sa mga susunod pang Donwat, Lord. Patuloy na ang pagsama mo, hallelujah, ang pakikiisa mo, ang paggabay mo, at ang pakikipisan mo, banal na Espiritu, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Maraming pong salamat. Hallelujah. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay, maging sa maghapong ito na aming gagawin, aming paplanuhin. Patuloy na sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Mangyari po ang kalooban mo sa aming mga buhay, wag ang aming kalooban.
Hallelujah. Salamat po ng maraming habang inaangkin po namin. O Lord Jesus, hallelujah. Ang mayamang pag-ibig mo, Ama, ang bayaya at pagpapala mo, Panginoong Hesus, at ang matamis na pakikipisan mo, banal na Espiritu, sa iyo po namin sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, karangalan, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory po.